Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce simbahan. Sige, time starts now. Magandang umaga dito, magandang gabi dyan sa inyo. Gusto kong ipaliwanag na sa panahon natin ngayon, Christian era, ay ang kailangan lang natin ay faith alone. Ang ibig sabihin nito, namatay si Jesus Christ, ang sinabi niya na maliwala kayo sa akin at kayo ay maliligtas. So yung paniniwala na yon, yun yung sacred meaning ng faith alone. Kasi iba-ibang dealing ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Although isa lang ang salita niya, pero ito nababago ang dealing niya sa mga tao. For example, Old Testament. Yung Old Testament, God is dealing with Adam and Eve. Actually, ang faith doon, ang kaligtasan sa Adam and Eve when it starts, ay work alone for salvation. Pero kung titingnan niyo yung picture nito, at the end of the Bible, it's gonna go back to work alone. Anong ibig sabihin? Ang utos niya, do not touch or eat this fruit at kayo ay mamamatay. So doon nagsimula ang disobedience. So anong nangyari? They disobeyed God. They didn't follow God kasi that time may connection pa ang Diyos sa kay Adam and Eve kasi nandun pa yung spirit. Nandun pa yung spirit niya. Ano nangyari? For disobedience, we are all here in this situation. Pumasok ang kasalanan. That is because of our free will. So ngayon, pagdating sa sa kay Noah, anong ginawa? Yun ang tinatawag na physical dealing. Kumukuha yung tao para i-preserve kumukuha ang Diyos para i-preserve ang tao. So nakita niya na si Noah is good, kinausap niya si Noah, and then sabi niya kay Noah, build the ark. So Noah believed God through conscience. Here comes the ark. So kung isipin natin, kung hindi siya sumunod sa Diyos, kung hindi niya nilagyan ng work, then wala tayo dito. Maybe we're here in a different way, di ba? Faith and works. Abraham believed God, and he was imputed for God gave him the righteousness. But then chapters later, ipinrove ni Abraham na may work involved, tinesting nga siya ng God. Here comes Law of Moses. Law of Moses, a lot of people, especially the Jews, tsaka yung mga denomination natin ngayon, they thought that the law is a process or maintaining the salvation. Ang hindi nila alam is the law is pointing to Jesus Christ because He will come back here para maghari. So ang point ko, from Adam and Eve hanggang New Testament, yung gospel ni Mark, Luke, John, and Matthew, nandun pa rin yung pagpapatuloy ng Old Testament. So, kailan nagsimula ang New Testament? Nung namatay si Jesus Christ. So, from the Old Testament, let's say, magsimula tayo kay Abraham hanggang Malachi to the four gospel, kung papansinin natin, nandun pa rin yung Old Testament. Kasi they don't know what's gonna happen yet. Kaya nga ang point doon is, here is the Messiah. You believe the Son of God. But while Jesus is preaching there, He's preaching already of three things. Lord, Lord, sa Matthew, Lord, Lord, when are you going to restore the kingdom of God, kingdom of heaven? Sabi nga ni Lord, you don't know o hindi nyo alam. But there'll come a time, you go to Samaria, you go to Jordan. So ang point doon ng Matthew is sa tribulation time. Kasi predicted na, alam na ng Diyos from the 2 chapters of Genesis na papatayin siya. Kasi nga, di ba, kaya ginawa yung libro
to give us the prediction. So, yung math, yun din natin pwedeng gamitin to Christian time. Nasa Christian era tayo. Although merong spiritual, mainly for the Jews, and then Gentile spiritual. So ngayon, nung namatay si Jesus Christ, meron niyang tinatawag na transitional book, yung Book of Acts. Kung papansin niyo, there is water baptism. Doon din natin makikita yung from Jews to Gentiles, from water baptism to spiritual baptism, at saka nandoon din yung water and naging faith na lang, especially sa chapter 15 ng Acts. And then, pagdating sa tribulation, I said faith and works Old Testament, faith alone Christian era by the blood of Jesus Christ. Sa tribulation, babalik ulit yung doctrines ni Jesus Christ sa kingdom of heaven. Yun yung millennial kingdom supposedly. Pero pinatay siya, so na-postpone yung kanyang paghahari, napunta sa atin, kaya nga napaka-special ng situation natin ngayon, and he called Apostle Paul. So kung papansinin niyo, si Apostle Paul ang tinawag niya, and sinabi nga ni Apostle Paul, my gospel for how many times? So Peter, early apostle, meron din silang mga gospel. Pero pagkaiba, slightly different. Kaya nga sa Book of Acts, kailangan natin mabasa para makita natin kung paano nag-transition yung kay Apostle Paul and even Peter believed in chapter 15. Babalik sa tribulation na faith and works. Kasi rapture tayo ng Diyos, ni Jesus Christ, at babalik yung teaching niya na believe in the Messiah. Messiah is the Messiah. Ganon. Nandun yung faith and works. Tapos nun, pag natapos na yung tribulation, yung 7 years, mapupunta sa millennial kingdom. Ito nga yung sinasabi na, and God rested. Kung papansinin nyo, 7 days of doing the, ginawa niya ng Diyos ang mundo for 6 days, and on the 7th day, He rested. Yun ang binabanggit niya doon ng millennial kingdom, na siya mismo as king, maghahari siya doon. So yung salvation process doon, babalik ulit sa work alone. Bakit work alone? Kasi siya mismo ang hari. Kung may makikita kayo, I think this is Matthew, if I'm not mistaken, sinabi niya, there'll come a time you cannot call your brother Raka. You cannot call him a fool, or else you will be judged, or maybe hellfire. So ngayon, I can call everybody. Sometimes in Facebook, I use an extreme word. Pero nothing is happening to me. Pero that time, sinabi niya, mangyayari sa inyo yan, you'll be judged. Why? Because siya na mismo yung maghahari doon. So ngayon, doon lalabas ngayon yung different timeline ng different salvation. So i-focus natin sa Christian era ngayon, what is the salvation today? Ngayon, ang focus natin ay dito lang sa Romans to Philemon. Yung Romans to Philemon ay libro ni Apostle Paul na pertaining to faith alone salvation. Wala kang makikitang libro dito na sinasabi na faith and works. Pag lumabas ka sa Mark, Luke, John, and Matthew, mainly yan ay para sa tribulation timeline or millennial kingdom. Kung hindi spiritual ang makikita mo doon, it's not for Christian today. For example, yung sinabi ni Jesus Christ, for God so loved the world, whoever believes in me shall not perish but have eternal life. Believe. Hindi pa siya namamatay nun, pero nagpipreach siya to believe. Ito nga tayo ngayon, nung mamatay siya, we believe. Yung nakapako sa krus, he believed. Hindi naman siya nagsisi, naniwala lang siya. So ngayon, pag lumabas tayo sa Romans to Philemon, kailangan i-connect natin yun kay Apostle Paul ng faith alone. Kasi ang importance ng salvation natin is not pick and choose of the Bible, but the process of blood shedding. Di ba nga? There is no sins that will be forgiven without the remission or shedding of blood. Old Testament, ganun din. Nung nandun yung law, kailangan nila pumatay sila ng tupa yearly for the Jews para mapatawad yung kasalanan nila. Kaya nga nung dumating si Jesus Christ, anong sabi niya? I am the Lamb of God. So parang pinoportray niya, ako yung lamb na pinapatay niyo dati, pero ngayon it's permanent na. Okay. Lastly, kailangan mag-focus tayo sa tatlong klase ng tao. Ang tatlong klaseng grupo ng tao ngayon ay Jews, mga Hudyo, mga Gentiles, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, at saka Christianity. Ganun lang ang sa tingin ng Diyos ngayon ay the Jews, which is the Old Testament,
Ngayon, the Jews pa rin at the Gentiles nandito pa rin, pero meron ng Christian ngayon, okay? Jews, Christians, Gentiles. So nasa Christian era tayo ngayon, so we must focus what will happen, what is the salvation for Christian era. Kasi Old Testament is different, Tribulation is different, Millennial Kingdom is different. So kailangan pag nagkuha tayo ng mga verses, gumamit tayo ng mga verses, hindi natin pwede sasabihin na, para dito to, para dito to, na paghahalu-haluin natin to form a church. So kailangan natin rightly dividing the word of truth. Kailangan all biblical, pero nga siyempre lahat dito suportado eh. Kaya kailangan yung makikinig, marami silang matututunan dito ngayon. Okay na. Ikaw na mag-iimbestiga, Brother John Ray? Yung sinakakinit mo na. Brother Kenneth, gusto mo ikaw mo yung mauna mag-imbestiga? Sige bro. Okay, go ahead. Limang tanong lang. Sige. Magandang gabi sa ating kapatid, si Brother Alexander. Napansin ko, Brother Alexander, sa sinabi mo kanina, isang teksto lang yata, yung exactly sinabi mo sa John 3:16. May nakasulat ba dyan sa John 3:16 na salitang faith alone? Okay, ang sagot ko dyan, pagka binibigyan niyo ako ng ganyang klaseng question na masyadong literal, walang nakasulat na ganon. Walang nakasulat. Pero kagaya nga ng nag-aaral tayo ng Bible, wala ka makikitang Bible sa Bible. Yan, no? So, naniwala pala itong Baptist kahit hindi nakasulat. Okay, yung next question. Next question, Brother, Yeah, naniniwala ako kahit di nakasulat, pero pag gagamitan na natin ng logic and understanding, ay makikita mo na nasa Ephesians 2:8-9, you have been saved through faith. You have been saved through faith and not of works. It is the gift of God. It's not of yourselves. You have been saved through faith. It's a past tense. Naligtas ka. So that's faith alone. In that particular passage, you're saved. That's why sinabi namin, once saved, always saved. But you cannot see that in the Bible. But it is what it means if you have a logic and critical thinking and common sense. Because in the Bible, we need a lot of common sense. You cannot be like a horse, like looking straight, and it's not. That's not how you study the Bible. Sa sunod, pangatlong tanong. yes, meron ka pang apat na tanong. Yes. Nabasa mo ba sa Juan 3:19 na kailangan ang gawa? O dyan lang sa 16 ang binasa mo? Yun lang ang binasa ko. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, inilatag ko kanina, yung book ni Matthew, Mark, Luke, and John is mainly pertaining to the Jews. Even Jesus Christ, when he came, he said, I came not, but the lost tribe of Israel. So the early apostles, lahat ng makikita mo doon, mainly for the Jews, the Gentiles started to be saved on Acts chapter 8, if you notice that. Babasahin muna natin. Brother Jando, pakibasa lang Brother Jando sa Juan 3:19. Kasi 16 yung binasa Okay, niya. basahin Patuloy natin sa 19. Okay, basahin natin sa Juan 3:19. Okay, ito. Ito ang sinasabi sa Juan 3:19. Yan. Sabi dito, ganito. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Tanong, ano bang ibig sabihin dyan? Ibig sabihin ba hindi kailangan ng okay lang gumawa ng masama? Kasi pagkat may pananampalataya, okay na? Hindi sinasabing okay gumawa ng masama. Tandaan mo to ha, yung bukot dyan ay message yan for the Jews na ngayon sa panahon ngayon kailangan nating pag-aralan na ang paggawa ay kailangan nating gawin, pero that time kung audience ka doon ay he's talking to the Jews.
Tandaan mo to, ha? From the Old Testament until Jesus died, there is no Gentiles involved for salvation, but a few of them, like the Samaritan. Pero kung kukunan mo ako ng mga verses from the book of Old Testament to Malachi, you have to make sure that the audience is for Christianity. Because our time today is spiritual salvation. So make sure you know the context of the book and make sure you know the audience of the book. It's not just pick and choose and you're gonna throw it to me, okay? Make sure you study the whole thing. Brother Kenneth, Ulit tanong na, may banat ka yes. doon? Huling tanong na, no? Sige, go ahead. Yan. Sinabi mo rin kanina sa Old Testament na kailangan ng gawa yung sinabi doon sa Old Testament. At sinabi mo kanina itong mga panahon nila ni Noah, nila ni Abraham. Alam mo ba na mayroon silang ginawang sacrifice at yun ay isang mabuting gawa yung sacrifice na ginawa nila? Yes, may sacrifice sila. Like for example, I mentioned it, Noah, nakita ng God yung puso ni Noah, so he was saved through conscience. So ngayon, dahil he believes that what you call faith, then God said, build the ark. So think about it. This is kind of like a little work that he did. If Noah didn't build the ark, as work involved, God probably called another person to do the work. So because Noah built the ark and do the work, that's what you call, he believes, faith, he did the work, equals to faith and works that time. Brother Zando, babalik na lang ako mamaya, Brother Zando. Bigyan natin sa iba. Salamat, kapatid na Okay. yung magandang sagot. Yan. Okay, tuloy tayo. So, ang next na magtatanong naman, si John Ray. Okay, Brother John Ray, go ahead. Ito yung tanong ko kapatid dahil sa'yo, faith alone lang. Is it necessary pa ba to do good works for salvation bro para sa'yo or not? Yes, pero hindi yan sa salvation. Kasi nga, kailangan nating maintindihan, ang salvation ay through shedding of the blood. The precious blood is the one for salvation. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ sa judgment seat of Christ, ay i-judge ko yung work ninyo, yung work ng katawan nyo, good or bad. So ano ba yung salvation? Ang salvation, pag pumunta ka, yung gospel of our salvation, if you go to sa Ephesians 1:13-14, now that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and also having believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise, and it's your earnest inheritance until the purchased possession to the praise of His glory. Dugo ang kailangan doon at saka He just did it once. If you go to Hebrews 10:10, sinabi niya, He did this once and for all. So that is the salvation. When you continue and do the sanctification, that is the command to us to do the fruit of the Holy Spirit, to do good. You are created to do good. Kaya nga merong tinatawag na fruit of the Spirit, you have to do that. But if you fail, He didn't say that I'm going to dump you to hell because it is finished. My blood is shed. You believed it. And then now you are sealed and saved. Okay? Jesus mismo nagsabi nun. And then, inilatag mismo ni Apostle Paul yung doctrines na yan from Romans to Philemon. Kaya yung gawa, hindi ko itinuturo na gumawa na kayo ng masama. Ang sinasabi ko, work is an act of good work towards God so we can get a reward. Because if you don't do, your work will be burned in the judgment seat of Christ. Salamat at dahil sinabi mo, inamin mo na doing good works is necessary no for salvation. Now, my next question is, yes, my next question kapatid is, dahil kinakailangan pa rin pala yung good works for us to be saved, so it is not faith alone, it is not faith alone anymore, right? Kasi kailangan ng good works eh. Ang tanong ko kasi sa'yo, kung necessary pa ba ang salvation, ang good works for salvation, you said yes. So, hindi na faith alone. Tama ba? Mali ka. Ito ang sabi ko. Ang sabi ko,
it's necessary to do good works, but it's not qualified for salvation. Because yung work natin doesn't count for salvation, but for the rewards. In order to get salvation, no matter how holy I am to live my life, it's not gonna pass through God's work. Jesus did the work for salvation, and we cannot get to heaven unless we believe in His blood. The good work that will follows, ito ay mapupunta lang sa reward. If you go to 1 Corinthians 3:13, 14, or through 15, on the day of the Lord, sinabi niya, everyone will face Him. Lahat tayo ay haharap sa apoy. It will be revealed by fire of anyone's kung ano yung ginawa natin. If anyone do good or did good which he had built thereupon, kung maganda yung gawa niya, he will receive a reward. However, if your work burnt, nasunog lang, he will suffer loss. If you continue, but he himself shall be saved. So ligtas tayo kasi spiritually, yung work natin as a Christian ngayon, if you truly believe God, all the bad work that we did, He's not gonna look on that. It's all trust. Kasi nga, sinirespeto natin yung dugo niya, ang titingnan lang niya, how good did we do for the reward? Kaya nga yung bad work, it will be burned. Kaya sinabi niya, He will baptize us with spirit and fire and spirit. Yung fire na yon is hell. So all the bad things will be burned. So yung sinabi ko mo kanina na agree ako na essential sa salvation. No, it's essential for us to do, but it's not a qualification for salvation. Okay, Bro Jando. Clarification lang muna to, bro. Hindi mo na to tangat to kasi parang nalito ako sa sagot kasi ano ba talaga, bro, Alexander, clarification lang to, bro. Yun bang paggawa ng mabuti ay makakaligtas or hindi? Yun lang ang gusto kong malaman. No. Hindi makakaligtas ang paggawa ng mabuti. Pero hindi ibig sabihin gumawa na tayo ng masama. Ang paggawa ng mabuti, ikinakount lang ni Jesus Christ sa reward. Kasi nga, kung gusto mong i-maintain ang work mo, let's say, Christian ka, tapos sabi mo, gagawa ako ng mabuti, knowing na maliligtas ka, hindi yon. Hindi ina-accept ni Jesus yon for the salvation. Kaya nga siya nagpapako sa krus. Tandaan mo, salvation is only redeemed by the blood. Siya lang ang may malinis na blood. Siya lang ang pwedeng gumawa nun. God Himself can do it. Is there maintenance of work? Nothing. Kaya nga sabi niya sa krus, it is finished. Yung finish na yun, yung work na ginawa niya for salvation to save the sins of the world. But there is condition. You're not chosen, you have to believe. Yun yung tinatawag na gospel. Kasi maraming ministry or Jesus has ministry. John the Baptist has ministry. The fourth canon early apostle has ministry. Apostle Paul has ministry. So we need to really box it where we at now. Answering your question, you can do a lot of good work, but it's not gonna get to heaven if you base from your works. Okay. So, dahil sa para sa iyo, ay hindi nagkakaligtas ang paggawa ng mabuti. Ayaw, papaniwalaan mo ba ang sulat sa Pablo Timoteo na sinabi ni San Pablo, doing good works can lay hold on to eternal life. No, yung daw paggawa ng mabuti ay makakapanangan sa iyo sa buhay na walang hanggan. Tututulan mo ba San Pablo dito o hindi? Yes, tama yan. Ang paggawa ng mabuti, ang unang-unang paggawa ng mabuti to get to eternal life is to believe. Objection mo na, Mr. Moderator. Baruin ko lang. Yes. Objection lang muna, kapatid na ano. Kasi, Mr. Moderator, sinabi na niya kanina na hindi makapagligtas ang mabuting gawa. Ngayon, tinanong ko siya kung Yes. tututulan ba niya si San Pablo na sinabi ni San Pablo, doing good works can lay hold on to eternal salvation. Sa King James Version mo yan mababasa. Kapatid, baka hindi mo alam yung talata, no? Pero yan kasi ang sinabi ni San Pablo na yung paggawa ng mabuti ay makapanangan sa iyo sa buhay na walang hanggan. Alin ka ba sa dalawa? Kasi sinabi mo kanina hindi makapagligtas. Kay Saint Paul makapagligtas. Alin ka ba sa dalawa? Let me give you a little education. Teka. For clarification na to, for clarification to kasi parang lumitaw na nagkabungguan yung argumento ni Brother
Alexander. So, may talata ka ba John Ray na sinabi yon ni San Pablo? Meron ka talata nun? Pakibasa sa Anong talata yon? 1 Timothy 6:17 to 19. Okay, basahin natin ang 1 Timothy King James Version. Yes, kasi kay King James ang pinabang Okay. ginagamit ni kapatid. 1 Timothy chapter 6:17 to 19. Okay, chapter 6, 17 to 19. Ito sinasabi dito. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, Handsome. that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Brother Kenneth, ano yung background mo? Okay. Willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. So, maliwanag dito na gumawa ng mabuti, do good, o that they do good. Ngayon, sa Rich side in good naman works, o dyan ni daw. Brad, Rich in good. Ang sabi ni San Pablo kasi kay Timoteo, turuan mo ang mga mayayaman na gumawa sila ng mabuti para itong gawang mabuti na to ay makapanangan sa kanila sa buhay na walang hanggan. Yan ang ano niyan sa 17 hanggang 19. So, makapagligtas talaga ang good works. Kaya ano kasi sa kanya hindi makapagligtas. Alin ba sa dalawa? Ngayon, ayan. Meron tayong nakuha sa side mo, Brother John Ray. So, for clarification, hinga naman natin si Brother Alexander. Brother Alexander, meron ka bang maipakitang talata na hindi, yung paggawa ng mabuti, hindi nakakapagligtas? Meron. Go to Ephesians 2:8 and 9. Okay, basahin natin ang Ephesians 2:8 and 9. Kung may sinabi ba rito na hindi nakakapagligtas ang paggawa ng mabuti. Ito, sabi dito, ganito. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Brother John Ray, tinatanggap mo ba na sinasabi sa mga talatang ito na hindi ka maliligtas sa paggawa mo ng mabuti? No, wrong interpretation kasi if we continue reading up to verse 10 Bojando, very literal that good works is ginawa tayo ng Diyos kay Kristo Jesus para gumawa ng mabuti. Can you read it? Continue bro to verse 10. O ayan na, yan sa screen, 10 na yan. Ayan, sa 10. Ito sa 10. For we are His workmanship, tayo ginawa ng Diyos, created in Christ Jesus, no? Unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. We should walk in them, dapat lakaran natin ang mabuting gawa. Malinaw, dyan yung sa Ephesians 2:8-9. Hindi yung good works, no? Gawaing pagligtas yun. Ibig sabihin, yung pagligtas sa atin ni Kristo sa krus, gawain yun ng Diyos. Hindi natin gawa. Gawain ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng 2:8-9. Pero yung doing good works is necessary for us kasi yan nga itinalaga ng Diyos sa atin na gawin natin sa verse 10. Hindi pwede magbanggaan ang Bible. Kasi sa 1 Timothy, malinaw doon na yung mabuting gawa nakapagligtas talaga. Okay, ganito, kapatid na Alexander, parang nagkabanggaan yung talatang ginagamit mo at yung talatang ginagamit ni Brother John Ray. Pwede mo ba i-reconcile yun? Yes, pwede. Sino ba? Ako si kapatid. Ako magre-request. Alexander mo na, Brother Alexander. Sige. Ang sinabi niya kanina Go sa ahead. akin, mali ang interpretation ko sa binasa natin. So simula ako sa Ephesians 1:13-14, now that you believe, you are sealed with the Holy Spirit. So sa event na yon may nangyari na spiritual circumcision sa Colossians 2:11. Pagdating sa Ephesians 2:8 and 9, this is we have to understand the wordings and the meaning and how it made, okay? For by grace ye have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. In 9, not of works. Kaya
walang pwedeng magmalaki. Not of works. Pag yung sinasabi niya sa 10, yan yung interpretation mo. But I'm gonna give you the interpretation of the Bible. Because we are workmanship. Naging manggagawa tayo, created in Him. We are created in Him. Bakit tayo na-create sa Kanya? Because we believe. And after we believe, we are now created in Him, and we must do good works according to Jesus Christ. Kasi once you believe, we are circumcised, titira na ang Diyos sa atin. We are created to do the good works. At sinabi niya kung anong works yun. 2 law at saka yung fruit of the Spirit. Meron pang lalabas dyan na sa Timothy rin yata yun, I'm not sure, sinabi niya, work out your salvation. When you say work out, you might run through this. Work out means something that you had received already. But if it say work for, that means you're still going to work for it and achieve. Work out means you already had received. So, Brad, please tingnan mo yung dalawang side ng explanation kasi pagka kinalimutan natin yung tunay na meaning ng receiving, what did we receive? The seal of the Holy Spirit. And then itinulay sa 9, not of works. Napakaliwanag nun. What else do you need to know about not of works? Pag nag-contradict sa isa, you have to read the whole book. Sabi ko, we cannot just pick and choose. When you read the Timothy, nagsasabi siya sa mga Christians, nagbibigay siya ng message, may pinagsasabihan din siya doon na mayayaman na Hudyo na hindi pa tumatanggap. Yung word na binabanggit doon somehow is believe. Once you received it, you are sealed with the Holy Spirit. So don't do verse picking up. Read the whole context. When you pick up a verse, make sure you read the whole book para hindi ganito ang usapan natin. Okay, Brother John Ray, may ano ka doon? Yeah. May banat ka doon o tanong? Yes, bro. Lahat ng pinahayag na for me is fallacy. No, unang-una, when yung sinasabi niyang seal of the Holy Spirit sa episode 113, it is fallacy when you said that you are already have that seal, because kung seal yung ang pag-uusapan, mayroon niyang alituntunin na dapat sundin. Una, mabinyagan ka sa tunay na binyag. Kaya sabi ko fallacy yan. Bakit? You're just assuming, no, without proving. Maprobahan mo na nasilyuhan ka. Dapat na nabinyagan ka sa tunay na binyag kasi doon yan ibibigay ang silyo ng Espiritu. Then, if ever you have a seal of the Spirit, does it mean that eternal seal? No, because in Corinthians 3, 15 to 16, the Spirit, the seal of the Spirit, pwedeng mawala yan sa iyo kung magkasala ka. No, paparusahan ka ng Diyos dahil ang templo na banal na yan, yung katawan mo, templo ng Diyos, na pinanahan ng Holy Spirit, kapag sinira mo yan sa pamamagitan ng pagkakasala, pararusahan ka ng Diyos at ang parusan yan sa impyerno according to Hebrews 6 and 10, Hebrews 10, 26 to 27. Now, dito tayo sa circumcision na sinasabi mo spiritual circumcision. In time of Jesus, no more circumcision. No, kasi pwede ba makibasa mo dyan sa 5:6 ng Galatians, sa Tagalog version ng TGB, bro? 5:6 ng Galatians. Okay. Ano ang sabi ni St. Paul? Okay. Galatians 5:6. Okay, ito sabi sa Galatians 5:6. Sapagkat kay Kristo kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan ang aral ni San Pablo, hindi yung spiritual circumcision na sinasabi mo. Dahil doon sa Colossians 9 to 11 na sinasabi mo, 9 to 13, pagdating sa 14 yun, ipinako na yung alituntunin nyo ng mga Hudyo. Sa alituntunin nyo ng mga Hudyo, kaya ipinako yung kasama sa krus. Kaya sa Galatians 5, sabi ni San Pablo, wala nang kabuluhan kay Kristo ang pagtutuli. Maging ang hindi pagtutuli, ano ang kabuluhan? Ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga, faith alone is not a doctrine of the apostles, but just doctrine of Merman, si Martin Luther. Lumabas na yan 15th century. Si James, sabi ni St. James, justifications is by works and faith, not by faith alone. Santiago 2:14. Santiago 2:24. Yun ang sagot ko, Bro Jando, sa kanya. Okay, Brother Alexander, anong gusto mo? Ikaw yung sumubo kay Brother John Ray?
Okay, hindi mo pwedeng sabi yung sa Colossians 2:11, pwede bang pakilagay? Okay, Colossians 2:11. Ito sabi sa Colosas 2:11. Yan. Sabi dito ganito. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Okay. Ang English niyan, we also been circumcised with the circumcision made without hand by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Jesus Christ. So nung naniwala tayo, ito yung nangyari. Pero yung sasabihin mo na paano mo patutunayan yun na nasalyado ka, kaya nga tinatawag na faith. Yung faith, when you believe that, nagdidepend tayo sa words. Tapos yung mga binabasa mo na kanina, may binasa kang ibang libro na sinasabi ko naman sa iyo yung mga conflicting verses. So bibigyan kita, ang sagot dyan, kailangan iintindihin natin yung timeline. So, pag bumasa ka ng isang verse, sabi dito, ganun, we have to reconcile. So, Brad, magbibigay lang ako ng 2 verses. Pakilagay mo naman yung James 2:24. James 2:24. Okay, ito naman sinasabi sa James 2:24. Okay, ito, sabi dito, Ye see then how that by works a man is justified and not by faith only. Okay, when you see that, you see James 24, nakalagay, napakaliwanag, di ba? You see how that by works a man is justified and not by faith only. I can use that and build the church, right? Pero tingnan mo yung James 2. Pag pumunta ka sa James 1, which is wag na tayong pumunta doon, James is preaching to Israel, to the 12 tribes of Israel. So pag ginamit natin to, conflicting ito sa, Brad, pakilagay sa Romans 4:5. Romans 4:5, King James. Okay, conflicting daw sa Romans 4:5. Basahin natin. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. So nakikita niyo na kung paano ako mag-aral. Pag nakita ko yan, I just don't live with the verse. Pinag-aaralan ko when did it say it, anong timeline, sino ba ang audience dyan? Kasi ang mangyayari dyan, you're gonna reject the other one and go to the other one. So, which one is current here? Ano yung current ngayon? Sino yung nagsulat nito? Si Apostle Paul. Anong sabi ni Apostle Paul? I am appointed to the Gentiles. Si James, it's obviously sa James 1, sinabi niya, follower of Jesus Christ to the 12 tribes of Israel. Kasi nga hindi pa tapos ang mundo. May mga event pa. Kung bubunot ka sa Romans at tapos i-connect mo sa James, Luke, Mark, and John, that's not what you call that is what you call mixing the gospel to create something. At saka sinabi ko na sa iyo kanina, the value of salvation is not the work of humans. The value of salvation is the blood of Jesus Christ, even from the Old Testament. So if you want to keep insisting about the good work, here is what Jesus said. If you want to be perfect, if you really want to go and mix all the teaching, if you want to be perfect, sell all your possession and follow me. It's kind of sarcastic, di ba? Pero Jesus himself said, if you want to be perfect. Ano yung perfection na hinahanap niya? Yung work na sinasabi mo na gusto mo maging perfect. So wala. Can you do that? So if you can do that, that's one of the work that he wants you, or at least he wants you to do for him. So do not pick and choose and add a church. You have to read the context. You have to read the book. You have to know the timeline. Remember, after the rapture, meron pa tayong tinatawag na tribulation, meron pa tayong tinatawag na millennial kingdom, meron pa tayong tinatawag na judgment day. So you cannot just depend on 1 to 2 verses and say we need to do good works. It's not today. It's at the tribulation time.
Oh, Brother Junre, ano? Susubukan mo ba ng tanong? Pahayag muna ako sa 211, bro. No, bakit? Sige. Kasi kasi we did the same thing, kapatid, no, na inaral yung salita, no, at kinontextualize sa tulong sa amin ng simbahan. No, what matter most here is the interpretation. Kasi iba-iba yung interpretation natin. No, sa 211, pakibasa ulit, bro, dyan, no, sa 211 ng Colossus. Okay, basahin natin uli yung Colossus 2:11. Ito sabi sa Colossus 2:11. Ito. Sabi dito ganito. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuling hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Tapos yung Galatians 5:6, bro. Contextualize natin. Galatians 5:6. Ito naman sabi, sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa amamagitan ng pag-ibig. Napagkalinaw. No, na walang kabuluhan ang tuli or hindi. So yung sinasabi mong pagtutuli, kapatid, hindi yun according sa iyong unawa. Dahil ano man ang uri ng pagtutuli na yan. Nasa Romans 2:29, tinutuli tayo sa puso. Pakibasa, bro, dyan, do. Okay, Romans 2:29. Ito naman sabi dito. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu. Ang Biblia lang, bro. Ang Biblia lang. Okay, ang Biblia. Okay, ito sabi sa ang Biblia. Datapwat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso. Sa Espiritu, hindi sa titik, ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ano bang kahulugan na yung tinutuli sa puso? Deuteronomy 10:16, bro, Jando. Okay, Deuteronomy 10:16. Ito sabi sa 10:16 ng Deuteronomy. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Yun ang konteksto. No, huwag mong pagnatigasin ang iyong ulo. Ibig sabihin, sumunod ka talaga sa Diyos. Kaya kailangan talaga ng gawa. Kaya sinabi ni San Pablo doon sa 5:6, walang kabuluhan kay Kristo ang pagtutuli o hindi ang tuli. Ano ang kabuluhan? Ang pananampalataya na gumagawa na may pag-ibig. Kaya kung sasabihin natin, kapatid, na hindi na talaga necessary ang pagsunod sa utos o paggawa ng mabuti, bakit sa Matthew 25, no, 34 hanggang 46, ang niligtas ng Diyos yung mga gumagawa ng mabuti? Pwede mong basahan, bro, Jando? Sa Matthew 25, 36 hanggang 44 ba yun? Okay, Matthew 25, 36 hanggang 40. Yung mga yung niligtas niya ang mga gumagawa ng mabuti. Gumagawa ng mabuti. Ito yan sa sa 31 magsimula. Sige. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalawalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalawalatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukid-bukidin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapat ang sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga sasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka?
At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginagawa. O, ba dyan eh? Yan, no? Napakalinaw na yung ginawa niyong mabuti sa inyong kapatid, yan ang mabubuting gawa yan. Kung anong ginawa mo sa iyong kapatid, yan ang ginawa mo sa ating Panginoong Kristo. At diyan ka niyahatulan according sa iyong gawa. Kaya nakakaligtas talaga ang gawa. Di ba? Sabi nga niya sa 2 Corinthians 5:10, ba dyan, pakibasa? Okay, ikalawang Korinto 5:10, eto. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Napakalinaw na yung gawain natin, isa yan sa paraan kung ano ang magiging hatol sa atin. Kaya sa Matthew 25, malinaw yung mga gumawa ng mabuti sa kanyang kapatid, kinalugdan ng Diyos. Bro Jando, salamat. Sa ibang kapatid naman natin Okay. na magtatanong, bro. Sasagutin Hindi ko ka na muna yan. magtatanong. Kung may Oh, tanong sige, si brother, Pwede akong sumagot. Brother Alexander, Kailangan kong sagutin yan kasi sasagot. sasagutin ko yan at yung unang sagot ko sa kanya, yung Matthew 24 through 25, if you do that contextually, yan ay tribulation time, okay? Yung sinasabi mo na tumulong sa kanila, yun yung nagtanong sa kanya na, Lord, Lord, when are you gonna restore the kingdom of heaven? Yung kingdom of heaven na yun, earthly kingdom yun, na maghahari siya na ipinipreach ni Jesus Christ. Yung sinasabi mo mga tumulong sa kanya, yung mga gumawa na i-bless niya, yun yung sinabi niya, there'll come a time that you run to Samaria, to Jordan, yan yung future event. So pag inilagay mo yan sa Christian timeline natin, magkakagulo-gulo ang ari na ang pag-aaral natin. Saan mo kukunin yung book? Yung paano sila maliligtas doon? Faith and works niya. Kaya may binanggit na pang mga anghel. Babalik talaga yung mga anghel doon. In fact, kasama nga tayo pagbalik. Yung mga the purchased possession na nabili niya sa rapture ng dugo niya, kasama tayo doon. So ngayon, lagi niya i-insist yung works, di ba? Yung works. Ngayon, pakilagay niya sa 1 John 5:11 through 13, King James Version. 1 John 5:11. 1 John 5:11 hanggang 13. Hanggang 13. 13. hanggang 13. Okay, 5:11 hanggang 13. Ito sabi, and this is the record that God had given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son had life, and he that hath not the Son of God hath not life. Hirap ng English nila, no? These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe in the name of the Son of God. Okay, so sinabi dyan that ye may know that you have eternal life. Tandaan, so 1 John 5:13, Jesus is speaking here. Ye may know you have eternal life. Tapos, what do you need to do? You have to believe. So ngayon, once we believe, ano ang mangyayari sa atin? Ito yung tinatawag na spiritual na sinasabi ko na mainly ang doctrines nila is Old Testament. Pero si Jesus, ine-express niya doon, once we believe, we are sealed with the Holy Spirit. Ngayon, pag itinuloy natin, Brad, sa Romans 8:38-39, Romans 8:38-39, we assume we believe now. Now what will happen to us? Anong mangyayari sa atin when we believe? Okay? Romans 8:38-39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Okay. So, sinasabi dito na naniniwala ka
wala nang makaka-separate sa'yo. Okay? Ngayon, yung pag inilagay mo sa 8, magko-conflict ka agad yung Romans 4:4. Pakitingin. Romans 4:4. Pakitingin yung Romans 4:4, Brad. Now to him that worketh is the reward that reckoned of grace but of debt. Okay, yung may kasunod pa kasi yan eh. If you hold on, I think I got confused yung if you sandali lang okay. Anyway, iano ko na to. Ang point ko sa Romans 5:4 yata, pero wag ka nang pumunta. Ang ibig sabihin doon, if it's by grace, then it's no more of works. Otherwise, grace is not of grace. It is not of grace. But if you work and you put grace, then the work is not of work. So you cannot mix it. At saka yung parable of Jesus Christ, mahaba ito, pero mag-focus lang tayo Brad, ito ang point ko. Once you become, binasa natin kanina, Lord, death, kung ano man, kung angels or everything, hindi na tayo masa-separate of that, sa kamay ng Jesus Christ. At sinabi niya, if you believe, you may know you have eternal life. So ito yung parable ni Jesus Christ sa 2 Corinthians 12, Brad, pakiano nga, 2 Corinthians 12, 23. 2 Corinthians 12, 23 through 26. 2 Corinthians chapter 12, walang 23. I'm sorry, 2 Corinthians 12. Hanggang 2 Corinthians 12 pala. 2 Corinthians 12. 23 walang to 23 hanggang 21 lang ang 2 Corinthians 12. Ako na lang babasa ha, okay lang. Nandito kasi sa akin eh. O sige. Nakalagay dito sa 2 Corinthians 12 through 12. 27. Aha. 12. Hindi 12:23. Hindi, meron dito continuation kasi ito eh. Sa 12:23 ito nasa akin kasi. So, the parable of the body of Christ. Nasa parable of the body of Christ ako ngayon. Parable of the body of Christ. Kasi ano ko to pinrint ko lang sa King James. Nakalagay dito. Bro, ang King James bro, ang King James is 2 Corinthians chapter 12 verse 21 lang. 1 Corinthians, I'm sorry, did I say second? 1 Corinthians, okay. 1 Sorry, Corinthians chapter 12 verse 23. Ito. And of those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. Hanggang saan, bro? Okay, explain ko lang to. Kung papansinin nyo, sinabi dito na on those members of the body which we think to be less honorable. Pag less honorable ka daw, ito yung mga tao na hindi nakakasunod. Upon this, we bestow more abundant honor. Mas lalo pa niyang ino-honor. And our uncomely parts have more abundant comeliness. So ito yun, Hindi niya pinatatalsik, hindi niya inaano yung mga gawa niya. So, shortcut na lang natin dito sa 25. Pakilagay sa 25. Okay, 25. But that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Okay, so sinasabi dito na walang schism, walang hiwalayan. There is no division. Kaya nga, faith alone, once you believe today on Christian era, yung work natin ay hindi na titingnan ng Diyos batay sa pagpunta natin sa impyerno. So nakita niyo na walang hiwalayan. Ngayon, bibigyan kita ng isang verse, ng 5 verses na sinning Christians ay nai-influence ng demonyo pero ligtas pa rin siya. Ito na yung huling bibigay kong sagot sa 1 Corinthians 5, 1 through 5, Brad. Napaka-importante. 1 Corinthians 5, 1 through 5. Okay, ito sinasabi sa 1 to 5. For we know that
If our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan. Hello, Brad. It's First Corinthians. Yes, First of Corinthians. 1 Corinthians Hmm. 5:1. Okay. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife, and ye are puffed up, and have not rather mourned that he that had done his deed might be taken away from among you. For I verily, as absent in body but present in spirit, have judged already as though I were present, concerning him that had so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such a one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Oh. Okay, so kung titingnan natin sa 3, sa verse 3, nakalagay doon na judge na tong tao na to. Bakit na-judge na siya? Because salyado na siya ng spirit. Salyado na siya. Pero kung i-focus mo sa 5, to deliver such one unto Satan for the destruction of the flesh. Ano yung na-distract? Yung flesh. Ano nangyari sa flesh? Instead of serving God, na-distract pa siya ng influence ng devil. Kaya nga yung katawan niya namatay, napunta lang kay Satanas. Pero ano nangyari sa spirit? Hindi ba nga sinabi natin kanina, you are sealed with the Holy Spirit. So, dinalaban niya sa hell. The spirit may be saved in the day of the Lord. Ngayon may question ditong parang a little philosophical question. Sinabi nila, may be saved. Hindi pa sigurado. Now, study again. Go back to 3, ang sabi doon, we are already judged. We are already judged. Kaya nga sinabi, no division, we cannot taken away by death, anything. Wala na makakatanggal sa atin ngayong Christian era. Kanina dinagdagan niya ng Matthew, sa Matthew 25. Pag sinabi ko sa iyo, advice ko, basahin mo yung 24 through 20, or the rest of it, the tribulations day, and then babasahin doon, the great tribulation day. Yung one day. Yung one day na yun yung Armageddon na second coming niya. So let's study fully. Wag lang pick and choose tayo, ha? Thank you. Okay. Yes, Brother Junre. Yes, pwede mag-rebat, bro. Mahaba din yun. Mag-rebat? Kasi una, bro. Yung una, bro. Teka muna, Brother Junre, wait lang. Meron akong gusto i-clarify sa sinabi ni Abatid na Alexander. Bro Alexander, napansin ko kanina kasi sinabi mo yung paggamit ni Brother Junior sa Matthew 25, sabi mo mangyayari yon sa tribulation, di ba? Yung sana yung iano ko Brother, tribulation, di ba sabi mo? Yes. Ibig mo bagang sabihin ang pagpapakain sa nagugutom gagawin mo lang sa tribulation? No, hindi yun ang ibig sabihin. Kung titingnan mo yung context, ang sinabi niya, kung kagaya nung binasa niya, ha? Kaya nga ito, tricky yung Bible eh. Sabi niya, kung babasahin yung the whole book of Matthew, yung sabi niya, Lord, kailan mo i-restore ang kingdom of heaven? May question doon na nagsimula. Lord, when are you gonna restore the kingdom of heaven? Anong sabi niya? It's not for you to know. There'll come a times you're gonna run to Samaria, to Judea, and then nung pag itinuloy niya yon, woe to those women who is pregnant. Kasi yun yung warning na magra-rise ang Antichrist. Pagkatapos natin, magtatakbuhan na sila sa Samaria and Judea. So ngayon, pag takbo nila doon, ang sinabi ni Jesus Christ, merong yung magbe-bless sa kanila, yung magpapakain sa kanila, yung kukup sa kanila, at hindi matatataka ng mark of the beast. Sinabi din doon, Lord, when did we feed these people? When did we clothe them? Doon mangyayari yun sa future event. Kasi kakausapin na ni Jesus Christ yung mga naligtas.
Bro, teka muna. Ang napakingo kasi kanina kay Brother John Ray, ikinuwento ni Kristo na sa pagbabalik niya, hahatiin niya lahat ng tao sa mundo, left and right. Sa right, doon niya lalagay yung tupa in which yung mga matutuwid, at doon naman sa left, yung mga kambing na hindi matutuwid. Gagawin niya yon. Yun ang paghahati, tama ka, mangyayari yon doon sa future. Pero yung pagja-judge ba? Pagja-judge na sinabi niya, kayo'y ligtas na, pumunta kayo rito sa kahariang inihanda ng aking ama bago likhain ng mundo, sapagkat nang ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. O di ba? Yun tapos nagreklamo naman yung matutuwid. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? Sabi naman niya, the moment na ginagawa niyo to sa inyong mga kapatid ay sa akin niyo ito ginagawa. Yung ginawa ng kanyang hinatulan ba na maliligtas? Yung hinatulan niya doon na nagpakain sa nagugutom, yun ba gagawin na niya pagpapakain sa tribulation? O ginawa niya na yun noon pa? Wala pang tribulation. Ganito yan kasi, kasi yung tribulation is another topic. Pero bibigyan kita ng, yung sinabi rin niya yung sa tupa at saka sa kambing, di ba? Yun, karuktong yun sa millennial kingdom na 1,000 years at saka yung binaggit niya na tupa, yun yung the great white throne judgment. So kung gusto mo, Brad, mag-topic tayo about tribulation and 1,000-year millennial kingdom kasi malaking topic to para maibigay ko sa iyo verse by verse study. Kasi lalayo tayo dito, pero to answer your question, yung timeline na yon ay hindi ngayon, and then it's hard for me to prove now kasi it's another topic. Let's go set up another topic. Patutunayan ko sa inyo na ang Matthew is transitional book from Old Testament to Christianity. Matthew is from Old Testament. That's a different topic. Magulo yan. Okay. Teka muna. Kasi kaya ko to sinisiguro kasi kanina nabanggit mo, ayoko naman bitawan yung mga nanonood na biglang, wow, ganito pala siya mag-interpret. Kaya gusto ko biglang linaw. Iimbestigahan ko to ngayon para sa mga viewers. Acknowledge ko, meron tayong 162 nanonood sa Facebook, at meron tayong 412 nanonood sa YouTube. So, anuhin ko to, kukunin ko lang yung kasi pagkakaalam ko kasi, pagdating ng araw ng paghuhukom, hahatulan tayo ng Diyos sa ating ginawa. Yun ang alam ko. Alam ko. Ngayon, dito naman, ito yung paghahatol. Ito yung pagsasalarawan sa gaganaping paghahatol. Kung saan hahatiin yung matuwid at yung masama. At dito sa matuwid, sinabi niya, nung ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Yung pagpapakain ba nila sa nagugutom, gagawin lang ba nila yon sa during tribulation? O nagawa na nila yun kahit wala pa yung tribulation? Yung, ipaano mo lang yun, bro. Ipa-clear mo lang yung banda na yon, yung linyang yon. Okay. Unang-una, Christian time tayo ngayon. Okay? Nasa Christian time tayo ngayon. Ang Christian na ipinapaliwanag ko ngayon is faith alone for salvation. Yung Christianity, merong judgment seats of Christ. When you say judgment seats of Christ, we have a different judgment. Nasaan yung aral nun? From Romans to Philemon. Spiritual salvation tayo ngayon. Spiritual salvation. Pag lumabas tayo sa ibang book, pag lumabas, naririnig ba ako? Brother Jenre, ano yung background mo? Naririnig ka? Sorry. May kausap kang Koreano, pakisabi lang sa kanya. Yun. Sige. Okay, so, nasa Christian Brother era, Alexander, go ahead. So nasa Christian era tayo ngayon. So ang focus ng salvation natin sa timeline natin nandito kasi matatapos tong Christian era eh. Meron tayong rapture eh. Pag na-rapture tayo, merong 7 years tribulation at merong judgment, merong millennial kingdom, merong judgment day. Ngayon yung tanong mo kanina, ang sabi mo, yung pagpapakain ba na yun, iyon ba doon sa time na yun?
nagpe-pertain yan yung judgment day from the beginning of the world na yung mga Gentiles and Jews din. May mga Gentiles doon na i-judge din ni Jesus Christ through conscience kung paano sila nag-serve sa God. Spiritual salvation is very special. Meron tayong own judgment. Kaya nga pagbaba niya sa Revelation, kasama niya tayo. Kasama niya tayo na magmi-minister sa Millennial Kingdom. To answer your question, yung pagpapakain na yon is literal sa tribulation kasi faith and works. Run to Judea, run to Samaria. Literal yun ha. Kasi pag rise ng Antichrist, ang mangyayari kasi sa tribulation, i-declare niya peace and safety. Nasa Bible yan, peace and safety, and then sudden destruction will happen. Merong 3.5 years of peace, and then 3.5 years of tribulation niya. Pag nag-rise yung Antichrist, I am the Messiah, and I also am God. So, hindi papayag ang Hudyo doon kasi they're just waiting for the Messiah. Then, kung hindi mo ako sasambahin, pupugutan sila ng ulo. So, ano mangyayari? They're gonna run to Samaria, to Judea, and then kung sino yung magpapakain sa kanila, yun yung sinasabi ni Jesus Christ na ibe-bless ko rin kayo. Yung, if you sin willfully, there is no more sacrifice for you. Watch the word sacrifice from Matthew. If you sin willfully, there is no more sacrifice. Yung sin willfully na yun, yun yung mark of the beast. No more sacrifice. Ba't binanggit yung sacrifice? Kasi before there is sacrificial lamb, the blood. Now, it's been raptured. No more sacrifice for you. So you must do faith and works. Don't sin willfully. Ano yung sin willfully? It's not about nagalit ako sa'yo, or nagnakaw ako, o nakapatay ako. It's not that sin. Yung sin ng mark of the beast. Kasi pag dinatlang ka na meron kang mark of the beast, you have no more, there is no more sacrifice for you kasi hindi na ako mamamatay. I just died once, and it's once and for all, once forever. So now yung timeline natin ngayon, this will end. Old Testament is ended. Nung bumaba siya, yung preaching niya, it ended. Tinawag niya si Apostle Paul. Okay. So nasa era tayo ni Apostle Paul, and then mapupunta sa tribulation, Millennial Kingdom, Judgment Day. So we have to see the whole picture to find out the right verse para sa atin. Kapatid, teka, mukhang ano to eh. Ibig mo bagang sabihin ngayon sa mga nanonood ngayon, yung mga nagpapakain ngayon ng mga nagugutom ng mga street children, hindi yon ang hahatulan, kundi yung ginagawa natin sa panahon ngayon, hindi tayo hahatulan dito. Hindi hahatulan lang tayo sa mga gagawin natin doon sa tribulation, yun ba? Hindi ganon. Sabi, yung pagiging Kristiyano natin ngayon, we are created in Christ when we believe. And then we are created to do good works, okay? What is the good works na sinasabi mo? Yung pagpapakain, good work yan. Yung water baptism, good work yan. May reward tayo sa Christian era. Kaya nga sinasabi, judgment seat of Christ. May judgment. Meron tayong sariling judgment. All the good works that we're doing now will have a reward. Pero, pag hindi mo nasunod yung work na yon, masusunog lang yon at ligtas ka pa rin spiritually. Kasi doon sa tribulation, ang dadatnan ni Jesus Christ doon, mararapture sila sa Millennial Kingdom physically din. In fact, glorified body with condition. Merong condition na yung glorified body nila. Tayo ay spiritual. Brother Alexander, meron ka bang may pakita sa aming Bible scholar na sumusuporta sa paliwanag mong yan na ang hahatulan doon ay yung lang gagawin sa tribulation at hindi yung panahon natin ngayon? It's biblical. Sabi ko nga sa iyo, pwede nating pag-aralan. Yung sa Bible scholar, I'm not, hindi ako masyadong sa Bible scholar na yung mga nagtuturo. Kasi para sa akin, opinion ko kasi, meron silang sariling interpretation. Para kasi sa akin, the scriptures will interpret scriptures. For example, if it say, eat my flesh and drink my blood, figurative speaking yan.
hindi natin gagawin yun. Hindi totoo yun. Kailangan nating aralin yun. Communion pala yun. Pero pag sinabi sa kabila na you are sealed and saved spiritually, not of works, there is no interpretation there. Ngayon, pag nag-conflict sa kabilang book na kagaya ng sinabi ko kanina, yung sinabi kay James, hindi lang daw kailangan ng pananampalataya kung hindi may gawa din. Napakalinaw nun. Pero wait, sabi sa kabila, if you work it not but believe, it is justified for you as righteousness. So, in scriptures interpret scriptures, we don't need, at least to me, I don't need to go outside from the scholars kasi meron silang ibang interpretation at meron din silang ibang libro na madadagdag na sa interpretation. The only things that we need to do is study the context, study the timeline. Kasi, kaya kagaya ng sinabi ko, if we use Exodus or if we use Genesis, kailangan bigyan natin ng application. Wait, ngayon ba to o ina-apply pa ng God ito sa future? Di ba nga sinabi niya, sabi ni, dadating ako dyan, manifested in the flesh, kailan yan? Exactly 4,000 years after, dumating si Jesus Christ. It's timely, okay? Yung mga tinuro niya according to, kung alam mo yung study ng Jerusalem will be known. Jerusalem will come back after 400 years sa lupa nila. Nung pinatalsik siya, bumalik 1948. Anong sabi sa Bible? After 70 years, will be known. 2018, Jerusalem is the capital of Israel. So, maraming study dyan na nasa Bible lahat ang sagot. Pag lumabas kayo, I will accept that. Pero babalik pa din ako sa Bible kasi para sa akin, the Bible is the final authority para sa akin. Mga kapatid, ito ha, ibig mo bagang sabihin na yung sinasabi mo sa amin, bunga lang ng private interpretation mo dahil paano naman malalaman na credible yung mga paliwanag mo kung hindi pala yan suportado ng Bible scholar? Ibig mo bagang sabihin sa amin ngayon, nanonood ngayon na ang mga sagot mo sa amin nakabatay lamang sa private interpretation mo? Hindi ko private interpretation to. Ito yung mismong interpretation ng Bible. For example, yung tumatakbo sa Samaria and Judea, nakita niyo na bang nangyari yon? Tapos yung sinasabi, the moon will be darkened, the stars will be falling. Nangyari na ba yun? So it's kapatid, there's a lot of common sense dito. Kapatid, ganito ha. Paano mo ngayon mapapatunayan sa amin tama nga yung mga paliwanag mo at hindi private interpretation kung wala ka nang balang may pakitang Bible scholar na sumusuporta dyan sa paliwanag mo? Ang Bible, ang final authority, kagaya nga itatanong ko nga sa iyo Itatanong ko rin nga rin doon sa iyo na ang sinabi doon sa time na yon, the moon will be darkened, the star will fall, and then Jesus will come. Nandun yun sa sa Matthew, babalik siya at the Battle of Armageddon. So, pag kinuha lang natin yung verse na gusto natin, paano na yung pagbaba ni Jesus Christ? Sinabi niya, bababa siya doon. So, hindi naman bumababa pa si Jesus Christ dahil may nag-rapture, merong rapture, nakalagay doon sa will be caught up, and then will meet the Lord on the air, on the cloud. Wala pang nangyayaring ganun kasi the future event hasn't happened yet. Ngayon, paano natin ngayon malalaman na may katulayan tong sinasabi? If we understand Genesis chapter 1 through 2, yes, 7 days of creation, if we understand that it is spread the word of God, He already finished what will happen. Kaya tayo may free will to choose now that God is here. This is a special mystery, a mystery revealed to Apostle Paul, and the Jews right now, his chosen people, is been blinded until the fulfillment of the Gentiles be come in. Pag na-fulfill na tayo sa rapture, and then babalik siya doon. Kasi the Jews are still the chosen people, but they killed Jesus. So they've been blinded up because He promised a covenant to Abraham. Babalikan niya yung Hudyo. Kaya nga yung mangyayari,
doon sa future na yon, there will be no more sacrifice. Yung preaching doon sa four canon gospel, yung Mark, John, Luke, and Matthew, yung preaching doon, mapupunta yan sa tribulation timeline na ipakikilala ulit na that's not the Messiah. The Messiah is Jesus. Kaya ang sasabihin doon, at the end of the tribulation, once they believe, they'll come in. Hindi ko to interpretation. Biblical lahat to. Biblical lahat. Okay. Masyadong lagpas sa 1 minute yung sagot mo. Rojando. Okay. Bro. Rojando. Yes, ibigay muna natin sa iba natin mga nagtatanong, nag-raise na sa John Rico, pero bigyan mo na ako ng 2 minutes, bro. 2 minutes lang, no? Lipat ko lang ito sa doon sa ano niya, bro, no? Actually, in Matthew 25, 31 to 40, it's not all about 2 minutes, bro. Teka. 2 minutes lang, bro. 2 minutes? Lang. Oo. Sige. Maglalagay ako ng 2 minutes dito para sa'yo. Yes. Okay, go ahead. Yes. In Matthew 25, 31 to 40, mga kapatid, hindi yung tribulation. No? Kasi kung babasahin natin 25, 31, mo dyan do, paki ano mo, 25, 31 lang. Matthew? 25, 31, hindi yung tribulation. Mali yung sige, Okay, Matthew 25:31. Okay, sabi sa Matthew 25:31 ay ganito. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalawalatian. Yan, general judgment na yan, kapatid, no? Yung sinasabi mong tribulation, yun yung kapighatian na dadanasin ng mga Kristiyano sa time ng Antikristo, at yung sinasabi mo, there will be a periods of darkness, the sun will fall, the sun will no more light, then the moon also, the sun, the stars also, then they will falling down, no, dito sa mundo. Yun yung tribulation period. Pero dito sa Matthew 25, judgment day na yun. Kaya nga sa 25, 34 to 40, ang judgment ni Jesus dyan, yung mga gumagawa ng mabuti sa kanyang kapatid, dyan ang hatulan niya, ilalagay niya sa kanyang kanan. Pakibasa ulit mo dyan doon sa 25, 34 to 40. Wala kang mic, bro. Kaya sasabihin ng mga hari na nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at natanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nakasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan, sasagot ang mga matuwid, aray ko. Naabutan na tayo ng oras. Yun na, tama na yung bro dyan. Yun lang, no? So, ano ko na konti mo dyan, na kailangan talaga na mabuting gawa. Dahil sa final judgment, ang hatulan ng Diyos, ilalagay sa kanyang kanan, yung mga taong gumawa ng mabuti. Yun lang, bro dyan. Salamat at sa ibang mga kapatiran naman natin na gusto magtanong. Card back, saw Simbahan.